Tara. Sistong dating ganyan. Ngayon ganun na. Nakita na eh. Ganun na. Isa ka ng miyembro ng ganito talaga eh, no? Tara na! Sisto! Oh, Karosa! Karosa! Woo! Ang yaman namin dito sa Canada, guys. Napakayaman ko sa utang. Walang mga trabaho puti. Yan, Mga walang trabaho ka. Yan guys. What's up? Walking lang kami for today's video, mga ka-jeps. Pare-parehong walang pasok eh. Ako lang pala pumapasok. Kasi yung isa nanununo na itong nakita. Nanununo sa punso na. Kailangan naming ibilad baka para iwanan siya ng mga kaluluwa. Ay, ang ganda na ito ah. Oh? Pagka tumingin ka sa baba, pula, pero pagka sa taas, gusto mo i-try? Sa baba ka tumingin. Malamang blue yung langit. Hindi, kahit hindi ka sa langit tumingin. Pangong puti. Blue yung langit. Diyan, tingin ka sa ano, di ba blue? Pagka tumingin, Nakikita ko. hindi, nagda-dark siya. Pagka tumingin ka dyan, yan. Oo, share mo lang ganun. Ganito yung paningin ko no, nung nag-ano. Hindi mo nang kailalin. Makakawalitan. Hirap yung ganyan yung paningin mo. During mo Dito talaga tayo duman sa mga bato eh, no? Mga katibong eh. Tingnan natin yung bahay dyan. Puno na ata yung bahay. ayun eh. Sa 400. Kaya tamo yan. So, nilagyan namin ngayon. Dito agad ako na nagsugot. So guys, binibenta yung bahay oh. Baka gusto nyo bilhin. 400 lang. CAD. 400 lang CAD. Yung 400 na yon, lahat na yan. Pero yung gamit hindi eh, no? Depende. Minsan kasi may mga binibigay sila na parang mga built-in na. Hindi na nila tinatawag. Built-in yun. Oo. Lalakad-lakad na kami kasi ilang linggo na lang. Ano na eh. May babaksak na naman mga puti eh. Ito guys, ang bilis ginawa ng bahay. Oh. Parang ilang buwan lang to, no? Nakita namin to nun, binubungkal pa lang eh. Tapos ngayon, ayan oh, may tumubo na. May inani na. May aanihin na yung may-ari. Paano masabi? Lululululu, orte. Sa Pilipinas na dati. Sabi ko Ang anit yung arte mo. sabi pa ni mama sa akin, kung ganyan lang din naman yung anak mo, iuwi mo na lang. Dito sa Pilipinas. Baka mapano ka dyan. Dito na kami sa kagubatan guys. Dito kami maglalakad. Pahinga muna tayo tayo. Ayan oh. Pero gusto na umupo. Yung mapos pa upo na rin siya. Guys, tignan niyo yung ano, ang ganda. Mo? Ang ganda dito, tignan niyo. Lalo na pagka autumn. 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 Otong. Hindi daw autumn ang pagkabigas dito. Autumn. Otong. Autumn. Ang karosa. Hi guys, nakita nyo na naman ako sa vlog na to. Tignan mo. Tingnan nyo guys, kung saan kami papunta sa final destination. Marorong turn din kami dito, combo yun eh. Mamaya din may mamamana dito. Yan, ganda. Hey! Ba't ako? Gusto mo. Hagis ka tayo eh. Ano ba yan? Oh, video ka. Ganyan na lang yung pag-ganyan. Pag ganyan, sige. Guys, pag snow dito, ano dito eh, no? Ano yung dumadaan dito, yung ano, tawag dyan? Iskudu. Lido kasi. Skido, iskudu. Mga bobo! Iskido pala. Nakakapagod ah, balik na tayo. Kapag taglamig na lang. Oh, hindi kumain naman. Makikita mo agad yung mga dumadaan na mga rabbit, na mga ano, ikuro. Oo, no? Yung mga squirrel dito. Makikita mo Okay. sila. Ayos.
Makikita mo yung hindi ka tulad sa atin. Oo, may nakita daw si Stong na ano eh. Kakaiba eh. Ilang minuto pa lang, hinahiningal na ako ah. Pinakain yun oh. Yan yung ano, yan yung mga hindi yung mga hindi madalas maglakad. Oo, natotoo lang ako rin dati nung hindi pa ako katrabaho. Galing din kasi yung pataas eh. May pataas na part eh. Nakita ni Eric yung yung tinatrabaho ko doon. Oo. Yung mga lakad-lakad. Oo. Paglak talaga. Kaya kami abs na ako dalawa. Pero hanggang second floor lang yun eh, no? Yung hotel nyo, no? May susan siya parang pinaka-base. May ano na ako, may tupak na ako dito. Dito talaga. Hanggang ilan ba yung pack? 16. Oo. 16. Gago! Guys, paki-comment na lang kung may nakikita kayo na hindi namin nakikita sa video ha. Oo, pang ano talaga to, pang wrong turn no. Kasi yan naman yung pwede mong daanan kapag may mga skid. Oo nga eh. Kasi Oh, bawal pisti dito. daw. Pisti. Pumayag si Claudel. Pumayag si Claudel sa Sabado. Oo, wow, so. Nasa hospital pa nga lang, gusto na eh. Oo Sabi niya nga nga eh. sa akin, mag-release na daw siya eh. Arosa. Tinatanong pa niya eh. Pwede ba ako pumunta dyan? Or ano ba, family ba ako? Parang ganun yung dating. Kasi sinabi mo, sige pumunta ka, tapos ako na lang yung uuwi. Nung ilang araw kasi guys, na ano to eh, hospital tong payatot na to eh. Same day. Tapos may jowa-jowa. Jowa-jowa. Gago! Gusto pumunta doon, eh limited lang yung pwede. Dalawa lang yung pwede nun eh, no? Sa akin nagdadrama, nagka-cry-cry daw siya. Sabi, nagka-cry-cry. Ngayon, cry-cry. Yung mushroom mo. Sa super... Oh, sa Super Mario ko lang nakikita yun. Putik dito, totoo. Sa larong Super Mario ko lang nakikita yung mga mushroom na yun. Wala naman sa Pinas yun eh. Ito guys, yung mga mushroom mo. Oh. Lock. Pupunta tayo ng Lock Bazaar guys. Alam niyo ba guys yung nilalagay sa Christmas tree na pula? Yung mga maliliit na bilog. Meron dito yung ito. Comment nyo nga guys kung kinakain yung mushroom na pula na Oo yan. nga. Yung mga nandito sa Canada, tapos nakakita noon guys. Ano ba yun? Pwede bang consumable ba yun? Pwede bang kainin? Ha? Tao parang bato. Ang dami, may green pala. Ano din to? Mushroom. Para siyang bato. Ayos ano? Green pala. Tignan mo dyan ko. Parang kalyo eh no? Parang Pag ginawa mo guys, Eto. parang kalyo. Ayun, orange yung mamo. Ito orange. Ang kulit no? Ayan, green. Green. Kagatin mo. Tanggalin ko ba? Wag. Ito guys, Oo, yung nagtatago. green na Tip yun. mushroom. Guys, ayun guys, papunta kami ngayon sa Lac Bizarre. Titingin lang kami para meron din kami konting exercise. Tapos babalik din kami agad. Ganda doon. Hintayin nyo. Doon sana ng birthday ko eh, kaso Mas maganda yung ang pinuntahan lamig eh. namin. Kaya nag-vlog na lang kami ng visitor. Tingnan nyo yan guys, oh. Pag autumn, napakaganda dito. Papakita rin namin sa inyo yung taglagas na season para makita nyo, para ma-appreciate nyo kung gaano kaganda. Buti nga wala nang masyadong yung mga lamok. Grabe lamok dito. Kasi alam mo kung ba't nagkakalam mo Malip-lip. mga nakaraan. Kasi nga, di ba taglamig, tapos yung mga tubig na hindi sila na nabubuhay. Tapos umulan-ulan pa ng mga araw na yun. Grabe yung lamok dito guys, ang tataba eh. Tapos ayan Pero guys. walang dengue, no? Safe sa dengue. Kaya ito guys, oh, delikado din pagka nagkaroon ng wildfire. Kasi kahit mga buhay yung... Kahit buhay yung mga puno guys, maano siya pagka nagkaroon ng sunog.
madingas. Sa amin maringas yung tawag. Oh, wildfire talaga, no? Kaya kahit, Dito yun, guys, yeah. dito. Pagka nagkapoy dito, ano talaga? Kahit buhay yung mga puno na yan, nako, napakasilab ng mga yan. Bilis. Mabilis siyang kakalat. Ayun guys, konti na lang, malapit na tayo. Makakarating na tayo sa pupuntahan natin. Dito sa pupuntahan nating lake or Lac des Arts, wala siyang entrance. Pwede ka rin maligo, pwede kayo mag-picnic, Hindi kayo maligo, mag-picnic. mag-overnight. Dala lang kayo ng camping car niyo or yung mga tent. Pwede Ah, na. ah. Pwedeng magluto. Sarap nga mag-camping dyan eh, isang gabi, no? Hmm. Luto-luto. Mag-ano tayo? Mag-inihaw na yempo tayo? Nice. Ha? Lo, nakarinig ng inihaw na yempo puti. Nakarinig lang naman yun eh, poy. Dito kasi kami sa Baldor eh. Malayo dun sa mga meat shop, guys, kaya... Although may Napaka-rare. mga baboy, pero yung mga parts na gusto mo ng baboy, hindi ano dito. Rare. Oo, And pag nakakita ka, pricey. Bili tayo sa Pilipinas. aside sa baboy, manokan nyo, no, tong... Ano masasabi mo doon, manokan? Eh, manok. Oo, yung binarbecue ko chicken na gusto niyo. Oo, yun, pwede. Naka-barbecue. Nagpunta lang tayo, tapos nagpunta tayo, tapos isang beef ano. Tapos pasta, okay na yun. Pasta, oo. Oo, iba pa rin yung may ano eh. Mga ganun, pampahaba daw ng buhay yan, eh, di ba? Magpa-birthday na kasi to sa linggo eh. So guys, so, si Listen. Wala ako guys. Yung mga pagtawag namin kanina. O, padala nyo na ako, wala nang pera dito. Wala nang pera dito. Shoutout sa'yo eh ba? Alam ko nanonood ka ng mga video ko. Hindi ka nila tinuturuan paano mag-comment, no? Huwag ka mag-alala soon. Tuturuan kita paano mag-bash. Lalabas dyan. Gagawa kita ng Facebook saka ano, YouTube mo para makakabang bash ka na dun. Ang lalabas dyan sa bahay, wala sa'yo pera. Sabi ng asawa ko, bilang na naman sabi. Oo. Magpapabili ko na kaya ng tablet. Magpapabili kayo ng tablet, kalam siya yung nasa abot. Kaya pala nung nalamang may ganun si Yang Yang na tinatago, masaya siya kasi hindi siya pwede magalit kasi nagre-request pala siya. Ngayon alam ko na, ikaw talaga Eva ha. Ikaw talaga ha. Sabi ni mama, "Ay, hindi kita iniisip, hindi ka na magpapadala ng isang taon sa akin." Oo, sabi niya. Oh? Epic yan. Sabi, hindi na kasi ayaw ko na sa'yo mag-isip. Sa'yo lang sa'yo. Nag-awol to. Nagpapadala kasi to guys nung ano sa Pinas eh. Nabaliktad kung kailan nasa Canada sa kanahigto yung padala. Puti. Tawa ko lang, hindi ko na hindi na kita iniisip. Isang taon na hindi nagpapadala eh. Saan ba kami nilalig na ganito eh. Tapos, sabi niya, "Man, magtatagal ba ako Namura pa kami. Namura pa kami. Ikaw, Eva. Hintayin mo lang kami makabalik. Pardon. Hi guys. Ano yung ganyan? Hindi na-vlog ako sa ito. Oh. Sinablog ko rin ko. Talikod Jenik. Ano? Palikuran pa yan. Magsibahin kita sa likod. Pag napapagod ka sa kakalakad, meron silang paano. Break time Oo. dito guys. Kakaiba dito eh. May mga pahingahan, may stopover. Hindi lang bus yung may stopover dito, pati din tao yun. Ayun. Doon kami galing. Diyan. Sa pababa. Anong degree ba ngayon? Nakagrupo ko sa Pampanga. Hello. Oo, ito yung lagi sponsor. Oo, tingin. Sabi na nga sa akin, laki na ng anak mo ha. So, sabi ko, nag-girlfriend na. Laking Sabi tukmol. niya, "Wala talaga." Sabi mo, wag mo na
mag-asawa. Malaking tukmol lang. Ang guys, ito, another pababa. Dito na yung pa-lake. Nakikita nyo yung lake guys, ayun no. Natatanaw sa camera. Pag yelo dito, wala. Pag yelo ba dito, pwede mag, ski? Dito? Oo. Pwede mag ice skating? Hindi. Nag-ice fishing lang sila dito siya. Bawal yung ganon. Pwede ka dyan maglakad. Saan sa tubig na yan. Pero siguro marami sigurong bako-bako kaya hindi recommended na pang skate. Pero yung iba, yung mga maliliit na student, pero hindi sila yung talagang magandang na. Kasi sa baba, hindi mo pwedeng yan yung student. Oo. Kaya hanggang habang ka Ito guys, after 10 minutes ng 5 to 10 minutes ng walk, dito na kami. Lapit lang dito. Sa Manila, punta ka pa kung saan saan, ilang oras pa eh. Ito, buhay na buhay pa dito yung kagubatan. Pwede ka dyan, ayan, pwede kayo mag-bonfire dyan. Diyan pwede mag-bonfire, pag sa gabi yung mag-jowa, diyan mag-iyot. Gago! Iyutan nila, check-in nila yan dyan eh. Ay, dadaan lang. Ano ka rin, YouTube. Hindi, pwede yan. Wala sila. Ito na guys, the nature Pwede rin dun sa of Canada, Quebec. kabila dumaan. Pwede din doon guys, Kung nakasubaybay kayo sa channel ko, meron kaming video dyan, nandiyan kami sa kabilang side. Ay, may mga nagpo-boat doon, Ay, may mga sumasagwan doon. Kasama yung anak ko. Chill lang. May baby silang kasama. Bebe, may bebe. La bebe. Sila bebe. Uwi. Natin kung malamig. Try mo maliit. Malamig. Medyo malamig, konting lamig. Konting lamig. Payat mo dito Yun guys, ang ganda ng dagat. Sarap maligo ng ganito, no? Kaso, pag angat mo. Medyo malamig. Pagka summer ay pagka winter puti lahat yan. Pati mga puno, even yung mga puno. Hindi tayo nakatry ng gano'n, no? Kay Manong. Pwede nyo naman hiramin ka kung ano. Wala kasing bibit-bitan, eh. Kailangan na yan na bitbitan nyo. Marami sarang... Timo. May doon sa dulo. Saan? Kaya mga nag Ay, nandun Ang tahimik, no? Kalmado. Wala kami mapasok kasi sa trabaho yung iba eh. Sarap pala maligo ngayon, no? Walang tao talaga dun, no? Hindi may Weekdays tao. sa weekdays. May tao pa rin yun nung nakaano. Pero hindi kagaya nung marami nakapark na. Pero ayoko yun. Ganda. Bakit? Kasi nagagasang pa yung tayo. Pahugasan, no? Parang ito. Kakatayin pa lang nung nakaraan ng aso. Pinaliguan dyan. No? Ay, oo, yung puti, no? Hindi nalalang para, yung malinis yung ihi, no? Dito pwede silang mag-bonfire guys. Dito may mga bakas ang mga nagbo-bonfire dito, guys. Sarap dito, kalmado lang. Maple tree ba to? Pine tree. Sarap dito magbahay, tapos dito ka lang chill, kape-kape, di ba? Pag winter guys, wala yan. Yellow yung Wala. Wala. Makakatawid kayo doon sa kabila. Dito, makakatawid kayo dyan pag winter. Pero pwede pa rin pumunta dito. Oo. Talagang bawal ka lang no? Pero pwede ka tumawid siguro, no? Yan yung ginawa namin na Eric eh. Doon kami galing, tapos dito kami dumaan. Tumawid kayo. Madulas. Ayos, Matatakot ka. Ako nga natatakot nung una eh. Oo. Kasi nga Kasi nga, baka mamaya lumubog eh.
Ah, Hindi, pag ganyan, sobrang... Kaya nga, pero pag first time mo, matatakot ka pa rin. may ilang ka, Madulas, ano? Siyempre, madulas din kahit paano. Kaya Pwede ingat ka pa mag-skating. din. Madulas yun, parang ano yun eh, ice Eh, bakit skating eh. nakatawid kayo dito kung madulas? Eh, yung boots nila, syempre maganda yung boots. Depende sa pag-apak mo. Wala ka naman yung apak mo pang pandulas. Huwag kayo iiyak. Oo nga, alam mo mag-medyas ka dyan. Ano? Eli Buendia. Yung ano mo rin, yung sapatos mo rin, yung binili nyo ni Jeff. Ah, ganon. Oo, kasi kung mga Oo. rubber shoes lang, Wala. malamig na eh. Dulas yun. Tapos, kung may mga gamit ka, pwede ka mag-ano dyan. Yung, kasi meron dyan ano eh, yung parang doon ka dito yung kukuha ng pyramid, kasi meron na doon. Kukuha ka doon ng pyramid sa kanila rin. Dito na rin sila. Tapos doon na rin sila kukuha na ng pyramid, kasi may mga ano dyan eh, may mga tent dyan sila. Ay, ganun. Oo, tapos doon ka na kukuha ng pyramid. Tapos dyan, pwede ka, pag binigyan na ng pyramid, pwede ka na mag-ano ng isda. Fishing. Oo, fishing. Alam ko, balak ni Daga magtanong nun eh. Sana nakalimutan niya siguro. Eh, bakit ngayon bawal mag-fishing? Anong fishing? Fishing. Dito? Oo. Permit eh, di ba? Kapag walang may nakakaano. Kung wala naman siguro nakakita na. Oo. Pwede naman siguro no. Pero kapag sa yelo, pag mag-yelo talaga, yun talaga. O kasi babakbakin mo yun eh, no? Eh dito, parang ano lang eh. Oo. Hindi naman pang matagalan sila nag-fishing, parang ano lang din naman nila. Siguro yung fishing, yung ano din nila yung parang ano rin siguro. Yung parang insurance na rin. Hindi ko alam, hindi ko alam. Yung pyramid nila. Hindi, ano yun, alam ko pagka kukuha ka ng permit during fishing ng winter, syempre, papaliwanag sa iyo kung ano yung mga risky na pwedeng mangyari sa iyo, dangerous, yung mga kailangan mong i-avoid. Kaya kailangan mo May mga seminar siguro. Oo. Ano ba sa atin yung sa Pinas? Ang cute kasi sa atin. Basta kilala ka, eto, bayaran mo na lang. Wala lang ano eh. Wala nang seminar. Magkano ba yung permit? Bayaran na namin. Dito kasi kailangan guys may permit ka para makabinggit eh. aware ka. Tapos yung permit na yon, unlimited kaya yun pag sa isda? Yung bingwit? Alam ko sa mga yung ganong permit, pwedeng per day lang, tapos pwedeng full season yan, pwede mo nang gamitin. Depende kung magkano yung babayaran mo. Kasi may napanood ako na kumukuha din. Baka yun sa crab lang yun. Hindi naman siguro. May mga ganon siguro. Kung di kami bumaba dito guys, dire-diretso kami. Doon kami lalabas, iikot dito. Iikot dyan, tapos doon ang litaw. Kaso malayo. Siguro mga ilang minutes kaya yun pagka nilakad dito, mga 30 minutes Pag pag diniretso natin. Hindi lang 30 minutes, parang ang tagal na. Hindi from here. Dito hanggang doon. Oo, pag Oh, dito, 'di ba imbis na bumaba tayo, 30. diretso. Siguro mga 30 o kaya 40. Pagbalik natin nandun na sila sila pare. Pokwa hospital Lisel. Pokwa hospital Lisel. Kailan? Asambeng nasa kamay mo. Okay na? Dapat bumalik na kayo within this week, this month. Ay, Sabi ni Eric, 10 days daw. Yun yung advice ng doktor. Baka sa trabaho yun ha. Kung kailan ka babalik after 10 days. Titignan ko mamaya pag nilinisan ko ulit to, titignan ko kung kaya kong tanggalin, ako na rin tatanggal. Lo. Tangik ng putik. Kasi na-aksidente to guys Naghuhugas ng baso dun sa trabaho niya. Bulok yung ibulok yung yung baso nabasag. Low quality. Xinhua. Pag sinabi kasi Xinhua dito, China guys Alam na nila yan. Oo. Xinhua In China, alam mo in China. Alangan, Xinhua. Alangan na mga Huwag kang magalit, Eli Buendia. Magagalit ka, Eli Buendia. Ano ba yun? Search mo bukas. Mamaya pag-uwi. Papasok na ako bukas. Oh, yun na. Tatanong pa siya. Monday mo na lang to para Alam mo yun to talaga sa niya kagahapon. Dumating si Eric, nag-ano siya. Magtulog-tulugan. Yeah, boy. Ha?
Yeah. Kamote. May sakit kasi siya guys. Nahilo siya. Tapos nung kahapon, puro lang siya ML. Tapos nung dumating yung ano niya, itay-itayan niya. Kunwari, nagpapahinga. Tapos sa ikaw nakikisama ah. Oo, karasa mo. Diskarte mo ha. Mamaya, kung na matatatanungin nung kung naglakad ka, sabihin ko no. No. Ligo ka. Try mo, malay mo. Maano ulit ako. Ang lamig-lamig. Mabibinat ka ba dyan? Hindi ka naman nilalagnat, di ba? Baka uminom ka pa kasi ng malamig na tubig. Kahit Hindi iniinom ko yung ano yung nandun sa ano. yung Sa maligam-gam. bote. Hindi pa ubos. Hindi, meron pa ako isa dun sa ano. Sa... Puti ka, sabi ko ubusin mo yun. Ligo ka dito. Uminom ka ng maraming tubig. Maligo ka pag ahon mo dyan, ano ka na? Kasapi mo na si si Kibuloy. Gago! Jesus Christ ka na. Sa may ilalim. Sa? Tunnel. Oo. Grasa-grasa daw ng ano eh. Nagtatago talaga, no? Ano siya? Wow. Hindi talagang guilty siya kasi nagtatago siya, no? Malig sa kanya. Kasi kung di naman guilty yun, Masarap to. Biscuit. pupunta yun. Ano ba naman Ipapakita sa to? mga ipahiring niya. Mas marami sibuyas. Gagawa kayang bukas ha. Ikaw nagpapakred ka sa akin. Papakrin. Tapos natin yung malaking baboy doon bukas. Nagpapakrin. Mag-steak tayo. Tapos O yung balat, wag niyong tanggalin yung balat ha. Ay, ipunin niyo lang yung balat para sa linggo. hindi naman talaga tatanggalin yun. I-slice yung kasama. Huwag kayo iiyak. Hindi kasi baka kasi Di ba dalawa kasi yung ano natin? Bumili tayo ng belly. At Oo, saka tapos ng yung baboy. ganun. Ano Wala bang na, kinain na natin yung baboy. Meron yung malaki, di ba? Meron Yung 17. dalawa yun. Kasi akala ko yung may isa pa. Kaya nga, yung bumili ng pork belly, taka yung tagi $17. Yung isa sa Maxi, yung 17. Yung binili na sa super. Tas yung pinapakain belly. na natin. Yun na nga, yun nga yung inano natin Oo, kita. ito yun. Yun yung sinasabi ko, Yung yung tag pinrito ko. 17, ang dami nun. Naubos ka Isang agad ganun, ng no? Sarap puso. iprito nun. Yum, yum, yum yun. Yummy, Ay, yummy, hindi, yummy. Dito tayo bukas ng pork. Ihaw? Ihaw? Oo. Baka tuyo naman yung part na yun. Hindi naman yempo yun. Ano yung natin niluluto natin doon? O bukas na lang natin lutuin yung ano. Yung... Sige, ibigkas mo. Dami naman natin gustong lutuin. Putik Yung belly, bukas kaya. lechon? Belly? Oo. Oo, bukas. Pwede na. Tapos sa linggo, ano ng main course mo na pagkain? Ayun, mag-barbecue naman tayo sa linggo. Oo, sa Barbecue, linggo. tapos manok. Manok tayo. Sabado na lang. Putik yan. Ay kaso, si Claudel. Si Claudel kasi, di ba mas pinapapunta ng Sabado? Oo, bakit? Ano bang meron sa bado? Hindi, para makakain siya nung ano, yung ganun. Lechon ba? Kakain ba siya ng tong, palagay mo? Hindi ko alam. Pero kung makain siya ng baboy, Oo naman. Hindi ko pa nakikita kumain ng baboy. ano kinakain lagi nun? Pule. Hindi. Lagi na lang sila nag-order. Tapos anong in-order nilang ano? Anong meat? Sa kanila. Kaya hindi ako nagtataka kay Claudel kung bakit tama din tayo mag Putik yun. Di daw ano wala daw hugasin dun eh. Wala bang hugasin dun? Meron. Hindi nila inugas. Sino naghuhugas? Minsan lang sila nag-ugas kasi minsan lang sila nag-ugas. Eh di pagkakain yan si Claudel, o-order. Binibigyan ng pera. Hindi, sila. Putik yan. Tara. Malamok na guys. Sinisimulan na kaming laplapin ng lamok na ito. Uwi na ha. Ano bang kinain mo ngayon? Meron? Ano? Kakaroon ng interview. Wala nga kasama kay kinain mo eh. Mamaya pa kaya kumain ka kapon. Ay. Ang sarap umakyat. Ito guys, pag dinerecho yan, doon ang labas. Sa kabila. Doon sa may kabilang dulo. So dito, pabalik na kami. Nakas kami abutin nun eh. Okay, regarding dun sa visitor, yung hindi na pwede mag-convert guys into working permit.
maraming nalilito kasi yung iba iniisip talagang hindi na pwede. Pero kung babasahin mo maigi yung nasa article nila doon sa website, pwede pa rin. Kailan ba in-announce yun? August 28. Nitong August guys, in-announce yung big changes na yun. Isa yun sa mga kasama sa big changes na ginawa nila dun sa, aside from dun sa Lamia. Since yung temporary foreign worker is isa sa mga reason din kaya umangat dahil sa mga visitor din, marami na convert. Hindi naman natin masisi yung mga kabayan natin na gustong sapalaran tapos maghanap ng employee dito, tapos yung iba nakakahanap, tapos galing doon nagiging PR na nila, nagiging tawid na nila yun, nagiging permanent resident sila or citizen. So ano ba yung mga madalas na tanong sa visitor? May mga tanong dito regarding dun sa ano. Sabi niya is regarding visitors to family sila. Me and my wife is here in Canada. We have filed our visitation stay sa IRCC and paid the required amount. It's been 3 months and no approval notice from them. Is it possible if I can go home without the result of extension approval of IRCC? Will affect my travel record. Yan. So yung tinatanong niya is nag-extend sila kasi visitor sila, tapos nag-extend sila ng visitors visa nila. Ang sabi niya is within 3 months daw hindi pa lumalabas yung result. So kung tutuusin, kapag nag-apply po kayo ng visitors extension tapos wala pang result kunwari, tapos hinihintay nyo pa yung result, so ang tawag dun is implied status. So legal ka pa makapag-stay sa Canada hanggang hindi pa lumalabas yung result. So pwede po yun, pwede pa rin po kayo mag-stay sa Canada. Balik kami dun sa guys, may commercial break. So yun, legal pa rin naman yung status nila. As long as na hindi pa lumalabas yung result, wala pang result, pwede pa rin sila mag-stay. Ang tawag po dun is implied status. So kung ang sinasabi nila, pag umuwi sila ng Pilipinas tapos wala pa yung result, so mababaliwala yung extension nila. No matter what the decision po, kung umuwi sila ng Pilipinas, kunwari na-extend sila ng 1 year, may invalidate po yun kasi magmamatter ulit yung pag pumunta sila ng Canada, yung tatak ng passport, hindi na po dun sa extension visa nila. Ayun. So yun. Tapos next question, may nakita ako dun guys sa mga group natin sa Facebook Marami nagtatanong regarding sa flag pulling issue. Kung safe ba or not safe. Para sa akin, lakasan na ng loob kasi risky din. Tama din naman yung mga consultant na risky yun kasi unang-una, visitor ka kasi, so asahan mo yung mga question ng immigration officer. Medyo taliwas dun sa mga gusto mong maging tanong. Kasi unang-una tatanungin nila, bakit ka mag-a-apply ng work permit since visitor ka, alam mo naman na ang visitor visa is for visit lang, di ba? So sa mga ganong question kasi dapat maayos yung tanong nyo, yung sagot nyo, para ma-convince nyo yung IO, kasi yung iba kasi dun doubted tapos nagsisinungaling pa. So ayun, so yung mga IO syempre imbis na mako-convince sila, nagiging nababatrip sila, naging nire-refuse nila yung application mo, tapos nag-ends up sa itatatakan yung passport nyo guys, tapos i-declare na nila kayo na dapat sa ganitong araw makaalis na kayo ng Canada. Pero yung marami pa rin naman sa mga kabayan natin guys na
nagiging approve pa rin dun sa flag pooling. Ang ano lang dyan, tips lang lagi naman nila is be true to yourself lang. Kung ano lang yung talagang tinanong, sabihin mo lang ng totoo. Kasi bago pa nila kasi itanong sa'yo yan, nakapag background check na yung mga yan sa'yo. Madali na lang nila nalalaman dito yan guys. Pag nakita lang nila yung passport mo, tapos pag in-scan na nila dun sa data nila yan, lahat na ng information about sa'yo, makikita na nila yon. So nagtatanong na lang yan sila kung tugma dun sa magiging sagot mo. Tapos make sure na yung mga documents nyo totoo, hindi yung mga peke, kasi malalaman din nila yan. Kaya ingat kayo. So sa mga magpa-flag pooling dyan, good luck sa inyo. Tapos make sure na dala nyo yung mga proper documents na needed nila, kagaya ng COE nyo, medical nyo, passport, yung LAMIA, tapos yung job offer ng employer mo. Tapos dapat alam mo din yung contact details nung manager nung pagtatrabahuan mo, kasi minsan pag doubted pa rin sila sa sagot mo, tatawagan nila yung company mo kung talaga bang ganito yung ginawa mo. Tapos may mga tanong pa yan sila na random question na paano ka nakapag-apply dito? Bakit ka nag-apply? Ganyan. Or Saan ka nag-apply? linano mo ba? Mga alam niyo yun guys, yung mga question kasi nila, yung makakabahan kayo na mga question. So tips ko lang sa inyo, stay calm lang kayo, tapos be yourself lang. Kasi kung alam naman nila na sincere ka dun sa siguro sa mga sagot mo, at sure na tama yung data na sinasabi mo, mako-convince mo si Ayo na i-approve ka, although flag pooling na. Oh my God! Wow! Pero hindi siya illegal guys. Yun yung last option ng mga visitor dito pagka nakahanap sila ng employer dito, under na may LAMIA sila. Unlike dati na through website kaya, kahit di na mag flag pooling. Yun yung tinanggal ni Canada ngayon. So from flag pooling na lang talaga yung mga galing inside. So yun nga, the only way na makakapag-apply lang ang visitors yun, through flag pooling na nga lang. Wala na yung So pag visitors ka, tapos feeling mo doubted ka through flag pooling, no choice ka, kailangan mo umuwi muna sa country nyo or dun mag-apply para para yung approval ng mo, if ever yung, lalo na yung mga nag-apply ng work na wala namang, parang wala mga experience, syempre yun yung mga tinatanong dun sa IO para maiwasan yun. Oo. Siguro yung magiging tanong nila nun guys, depende sa kung anong position yung ina-applyan mo nun. Kunwari, kagaya ko, although IT ako, ba't ako mapupunta sa Tim Hortons, ganyan. Pero kung low wage ka naman siguro na position, siguro i-consider nila yun, kasi since hindi naman masyadong kailangan ng professional na background, like may tinapos ka, ganyan. May mga language test kang tinake, mga English or French, mga ganun. What else? So yung mga more on tanong dito ng visitors is, marami kaming nakitang nagtanong dito sa GC or sa group. Tanong lang po sa mga naka-visitors visa na galing pa ng Canada. Pag galing ng Canada, ilang months po stay ng Pinas bago bumalik ng Canada. So yun, feeling ko, pag kayo nakalagay naman sa visa mo is total parang multiple entry, pwede ka naman magpabalik-balik. Pero syempre, depende pa rin yun sa immigration officer ng anong bansa na ninyo na paglalabasan nyo, kunwari sa Pilipinas. So, tatanong ni immigration yan, bakit pabalik ka, ganyan. May kamag-anak ka ba doon? So, kung feeling mo magda-doubt sila, lalo na pag yung work mo is parang hindi naman niya kayang i-provide or hindi niya kayang i-sustain yung buhay dito sa Canada. So, much better mga 6 months siguro, mga ganun. 6 months up. Ayun. Yung sa extension ba, na-approve pa rin? Oo naman, yung sa extension na approve. Yan, isa rin yun sa mga tanong ng nandun
dun sa GC na marami silang nag-extend, tapos wala siyang result within 1 month. So dapat, di ba dun sa application, within 26 days nga lang may result na ng extension. So yun guys, may nilabas si IRCC regarding dun sa mga delay ng mga permit. Lahat po yun affected. Visitors, working, student po. Marami rin kasi naging backlog guys eh. Kung i-check nyo yung IRCC news na website, maraming reason. Marami silang backlog dahil dun sa nangyaring pandemic. Maraming natabunan tapos hindi na-check kung i-decline o i-approve. So usually yung feeling ko yung regarding dun kasi nakapag-apply ako ng twice. So matagal ang result pagka parang, alam mo yun, undoubtful yung mga sagot mo. Parang hindi sila considered dun sa mga sinagot mo true form. Dun parang sobrang tagal nilang nag-decide. Pero pagka yung nag-fill up ka ng form, maayos, parang lahat na nasagot mo ng tama, na nila agad yung lahat, na mabilis silang makapaglabas ng result ng guys. Oo, parang flag pulling din guys, tulad ng sinabi ko. Dapat reliable talaga yung mga i-upload yung mga documents, letters at kung ano-ano pang hinihingi nila, para the more na truthful ka kasi the more na mataas talaga yung chance ma-approve. So for example, dun sa mga nag-apply ng visitors visa, yung mga matagal ma-approvehan, ganun, nag-extend siya pero hindi niya nilagay yung parang length of stay niya, kung hanggang kailan siya. Tapos yung bank statement niya is malabo, parang online lang, yung kinuha nila through online, yan. Pero pagka documented lahat ng binigay mo sa pinasa mong requirements dun sa IRCC portal, sobrang bilis nila magbigay ng result guys. Ayun, sa extension yun sinasabi mo. Kaya sa mga nagtatanong regarding sa extension, pwede pa rin naman. Basta tama lang yung sasabihin nyo. Kasi based sa extension natin, hindi siya umabot ng 20 days. Parang through 15 days lang nung napag-medical kami, tapos may result. Wala pa nga yung result ng medical natin, di ba? Nag-request pa lang, meron na tayong result na approve na. Oo. So yun guys. Mabilis lang yun sa amin guys kasi tama naman yung in-upload kasi namin. Wala naman kaming binago or ano ba yung binago natin doon? Ang binago lang yung mga yung binago namin sa unang apply namin ng visitors is yung bank statement dapat updated, tsaka yung oo guys, kailangan yung bank statement. Yun, LOI. Medyo naging hassle pa nga sa amin yung bank statement kasi kailangan naming makipag-interact ulit dun sa bangko namin sa Pinas. Meron silang privacy law kasi sa Pinas na hindi nila pwedeng ibigay yung information through authorization guys. Hindi nila i-acknowledge. Kailangan kasi nila personally nandun yung customer or client nila na nagtatanong regarding dun. So ang nangyari doon sa bank na statement namin, ang ginawa nung sa bangko, nagbigay sila ng form, tapos dun sa family namin sa Pinas, in-email sa amin, tapos kailangan handwritten yung sulat namin. Tapos yung papel na sinulatan namin, dapat email namin sa kanila. Hindi pwedeng i-scan, kailangan mail. Bawal scan guys, handwritten kasi dun nila masasabi na talagang totoo yung information. Yes. Hindi kagaya dati na may papadala lang na PDF, sasagutin, tapos turn back lang with signature. Ngayon, kailangan talaga handwritten talaga siya. So, ayun, extension. Sa mga magbabalak, pwede pa rin. Pinakita ako dun sa GC. Mag-convert. Sa group na sinabi daw, September 26, hindi na pwede mag-apply ng Lamia. Totoo ba yun? Oo, cut na. Pag pang low wage, din ang cut off nun. Lamia lang yun, hindi work permit. Tama? Oo, iba. Work permit di naman, never naman na-stop yung work permit. Huwag kayo iiyak. Pag visitor ka lang. So, September 26 guys, lahat ng low wage, tapos lahat ng 6% unemployment rate, cut na po yung LMIA. So, dapat kung gusto nyo, kung may balak po, Hindi siya totally cut guys ha. Ano lang, sa low wage lang. Oo. Disclaimer Yun na, lang low kasi wage. baka isipin nyo totally. Oo. Hindi So, sa mga balak mag-apply yung mga employer na may mga balak na kunin kayo, dapat po dapat bago mag-April 26,
April. Ay, September, sorry. September 26 dapat na ipasa na yung LMIA nyo. Yun Oo, lang, guys. para makaano yung lamiya nyo. Pero yung work permit, ongoing pa rin yun. As long as na meron kang LMIA, tapos hindi ka pa nakakapagpasa ng September 26, yan, pwede pa rin yan. And dun nga sa sinabi ko na yung mga napanghinaan ng loob, mag-try pa rin kayo na mag-try. Kung talagang wala, siguro pwede nyo pa rin i-try, pero this time sa outside na, so sa Philippines na siguro kayo. Pwede pa rin naman kayo mag-try sa sa Job Bank, yung mga kilala nila, Job Bank, Indeed, LinkedIn, yan. Kasi kung talagang dream nyo talaga makapunta dito sa Canada, push nyo, huwag kayong mapanghinaan. Kasi ginagawa lang naman nila yan. Saka temporary lang yan, guys. Hindi forever na Anytime pwede siyang mabago. Pero yung sa visitor, I'm not sure talaga kung ibabalik. Kasi visitor is visitor lang naman, kasi talagang titingnan mo Tapos magugulat na yung government, nagiging isang cost na din yung visitor para magparami lalo ng mga temporary foreign workers. Tapos may mga nagtatanong na ano daw ba yung magandang visitors pathway para makahanap ng trabaho. So, ito lang guys, yung mga gusto ng ganun, kung mga kunwari naka-visitors pa rin kayo, if ever, mas okay pa rin na kunwari maghanap kayo ng employer nyo muna dito, ma-apply na yung LMIA, pagka-approve, tsaka kayo umuwi ng Pilipinas. Ayan guys, isa din yun sa mga tips. Make sure na yung iba kasi baka uuwi tapos doon na lang hintayin yung lamiya. Wag, mas magandang sure na hawak nyo yung lamiya or meron kayong kopya ng lamiya Pangalan sa inyo. na nakapangalan sa inyo para kahit umuwi kayo, pwede nyo mai-process yun. Or mapaprocess, sure na ipaprocess talaga ng employer. Kasi baka ang mangyari, paglabas nyo tapos wala kayong lamiya, magpa-plan B na lang yung employer nyo, hanap na lang ng iba. Kasi nasa labas na kayo, tapos alam mo naman sa Pilipinas guys, ang tagal ng process. Maraming magiging mas mahaba na yung process kasi aside sa process dito sa Canada, meron din sa sarili sa Pinas natin, yung mga POEA, mga ganon, mga pidos-pidos. It takes time din yun. So, year nga yung mga nakikita ko, year yung It takes 6 months to 1 year. A year talaga guys, feeling ko a year kasi Kung wala pa yung LMIA guys So, pero kung combine yun, year ang aabutin. So, ano ba bang mga so far, yun lang yung mga nababasa ko through dito extension. na kami sa highway guys. Through extension, tapos yun yung mga changes, through visitors na totoo nga ba. So, ayun, may mga nagtanong din, paano daw yung mga naka-apply na ng LMIA na naghihintay na lang. Ma-approve pa rin daw kaya yun kahit mag-September 26 na. Ma-approve pa rin yun kasi basta naipasa na nila yung work permit before mag-change ng rules. Kasi pag na-implement na yung rules na bawal na yung convert tapos di pa sila nakapagpasa, wala na, finish yung laban guys. Kailangan nyo, ang plan din nyo na doon guys pag ganun, yung flag pooling na nga. Pwede kayo mag-try ng flag pooling, which is yung sabi ko nga, lakasan ng loob. Tapos, or lalabas talaga kayo ng country, uwi kayo ng Pilipinas, doon nyo pa-process yung work permit nyo. Kaso, mas mahaba yung process kasi nga, both government na ng Philippines sa Canada yung magpa-process ng papers. So, so far, mukhang yun lang naman siguro, no? Yes. So, balik na kami sa paglalakad ulit guys, no? Maaraw na. Sana may mga nasagot kami mga question regarding sa mga tanong nyo regarding sa visitor restriction to work permit convert. A few moments later. Papakita namin kung saan kami nakikitira for now. Oh guys, ito bahay nila. Mabait yung mayari nito. Yan. Yan, isang yung buong lote na yan guys, sa kanila yan. Tsaka hindi ka pwede makipag-marites dito kasi ang lalayo ng restaurant. Oo. Hindi uso dito yung bawat kanto may May tao. Dito sa kanila, parang kahit nga yung dun sa city, Baldor na magkakadikit-dikit, wala kang nakikita masyadong
parang kumpul-kumpul mag-chikahan. Ayan guys, ito yung bahay. Nandito na kami sa bahay ulit guys. Mahababang lakaran yun, no? Sana may natutunan kayo. So till next time mga ka-Jep-Jep, subscribe nyo yung video and i-like nyo para makita nyo lagi mga upload namin regarding sa mga kung ano-ano. Bye bye! Bye! Ayun kasama namin, no?